Ayan, hello po. Magandang umaga, magandang gabi, no? Nasaan panig man tayo ng mundo. Ayan, gagawa naman tayo ng ating reading. Ayan. Thank you so much po sa palaging pag-aabang ng ating mga reading. Ayan. Salamat po sa inyong lahat ha, na laging nag-aabang. And keep on commenting po ha, para makuha ko naman yung mga energy nyo dyan. Ayan. Okay. At dumating na po pala ang ating carnelian ha. Ito siya oh. Mamaya ipo-focus ko sa inyo. Um, 9 na piraso na lang po yung natira ha. Kasi di ba nung nakaraan nag-announce ako na sinabi ko nga may darating tayong carnelian. Eh yung iba po ay alam kung paano gamitin ang carnelian. Ay, ano po, 20 piraso po yun. Eh nakuha na agad po yung 11. So, 9 na lang po yung natira dito sa akin ha. Ang carnelian po kasi, ito ha, ang carnelian po ay kristal na kung saan, kung meron kang partikular na taong gusto mong pabalikin sa buhay mo, ayan ang imamanifest mo sa kanya tuwing umaga ha. Whether ito ay iyong person or kapatid na nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan, mga kapatid mo, mga ganyan ano. Para bang kayo ay maging close ulit. So, hindi lang siya puro sa love life po ha. Okay? So, para din siya sa mga magkakamag-anak na nagkakasiraan. Ganun. Okay po. So, hindi lang siya yung ang iyong love life. Pero kung yun ang gusto mo naman, pwede rin naman po ha. Sa umaga, pag-gising, yun ang hihilingin mo sa carnelian. Okay po. Okay. So, sa unang latag ng ating 4 spread cards, meron tayo ditong 6 of Pentacles, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, and meron tayong 9 of Swords. Okay. Tingnan pa nga natin yung kaninong reading ang ating makukuha ha. Ayun. Tingnan pa natin ito. Check natin ha. Baliktad na naman ng pag-aalaga. Ayan, pero hindi tayo pwedeng ngayon, kukuha ng nakabaliktad. Ayan, puro positive lang tayo. Ayan. So na lang, makukompleto na. May windfall of money rito. No? Ayun. Windfall of money. Ang ating 10 of Pentacles. Ayun na. Oh, okay. Okay, so dito sa ating 4 spread white tarot card, ayan ha. Meron tayo ditong namili, ayan pumili, O meron din tayong nasaktan, ayan. Parang ng ibang bansa, umalis, ayan. Ito na, nagkaroon dati ng romantic proposal ha. Pero ngayon puro tawag dito, kaperahan ang kanyang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Pero na rin pagbabalanse, ayan. At maaaring ito ay umuwi ng ating bansa ngayong taon na ito, ayan ha. Hindi maiiwasang magkita kayo ha, nitong ex mo, nitong person mo na talagang sobrang iniyakan mo. Okay po. Siguro nasagot na yung katanungan mo, no? Na kaya ka iniwan ng taong ito. Dahil nga po sa, wala naman tayong tawag dito, napakabigat na dahilan. Ang nangyari lang dito, kasi parang sa tingin ko, dahil ikaw marunong kang dumiskarte. Ayan. Marunong ka sa paghawak ng pera. Ganun. Parang na-intimidate yung person mo sa'yo, no? Ayan. Parang, nung mga time na yun, nanliit siya ng tingin sa sarili niya dahil ikaw, magaling kang dumiskarte. O, diba? Maayos kang gumawa. Kumbaga lahat nagagawa mo ng paraan. Siya, parang siya, weak, mahina. Diba? So, sa inyong dalawa, ikaw yung mas malakas. Kung sino ka man ha. No gender specification tayo ulit. Lalaki, babae, ganyan. Kaya sa ngayon, no, kita mo, kahit na naghiwalay kayo at hindi ikaw yung kanyang pinili,
somehow nagkaroon din ng ano siguro third party na siguro no, nakasandal sa kanya, ganyan ano, walang sariling paninindigan, hindi kagaya mo. Kaya ito ngayon pagsagana ang tinamo mo, ayan, nananagana ka na, umaayos na ang buhay mo, no? Ayan, maaari uuwi ng Pilipinas siguro sa pagbabakasyon. Iniwan mo ang kalungkutan, ayan, inalisan mo na, no? Kaya lang, yung person mo, alam mo yun sa pagmamahal, mahal ka rin naman ito Kaya lang, ang talagang nangyari sa tingin ko rito, hindi niya kinaya yung pagiging ano mo, tawag dito, may term dun hindi naman yung ano madiskarte. Yan. Tama-tama. Yung ikaw yung lahat na lang ang nagagawa mo ng paraan. Oh, 'di ba? Yun ang hindi niya kinaya. Kasi siya parang nakatuon lang siya sa paghahanap buhay, ganyan-ganyan ano. Ikaw talaga yung nagma-manage kung ano yung dapat ninyong ayusin ano. Kaso sa pangyayari na yun, ano, parang yun yung isa sa mga hindi niya ginusto. Oh, 'di ba? Part din ng ano, parang ego niya. Oh, 'di ba? Parang ganun yung dating. Kasi nga ikaw, kaya mong gawin ng paraan kung may problema, no? Kung kayo nangangailangan, nakakadiskarte ka. Oh, 'di ba? Yung imbis na siya sana yung nag-iisip ng gano'n, baliktad 'di ba? Mas provider ka pa kaysa sa kanya. Oo, nung time na yun, naghahanap buhay siya, pero ikaw talaga, ang tawag doon sa mga ano ngayon sa makabagong panahon mga alpha. Oo, 'di ba? Female alpha. Ayan po ang tawag sa makabagong panahon. Yung mga talagang strong, independent woman or ikaw man lalaki, babae. No gender specification Yun. Pwede rin natin sabihin napaka-strong ng personality mo. Yun yung hindi niya kinaya. 'Di ba? Ay, gano'n naman pala Diyos ko. Hindi ka na lang niya pinagbigyan. Di ba? Isang tabi mo yung pagmamahal dahil lang naapakan yung ego mo. Dahil kasi itong babaeng ito marunong, magaling sa buhay, marunong humawak ng pera, madiskarte. Wala ka pala Wala kang balls. O, diba? Yun lang. Diyos ko, Lord. O, di po ba? Pero meron talagang ganun nangyayari sa totoong buhay May mga lalaking ayaw ng nasasapawan. Pero, hindi naman gumagawa ng paraan. Oh, di ba? And then, meron tayong the sun, which is a fire sign. Ayan. Oh, meron pa rin ano rito, kaunting sadness. Oh, feeling ko magkakasalubungan landas ninyo pag uuwi ka, no? Kung ikaw man ito. Ng ex mo na yan, na narcissist. Oh. Gusto niya siya lang lagi napupuri. Oh, di ba? Pumantay ka, nahigitan mo pa, ayun na. Kaya siya lumayas. Magka mga ganun tao naman yung kadiling ninyo. Naku, mas mabuti nga yun. Talagang hinayaan nyo na lang ngayon, ikaw ang nananagana. Diba? Maganda ang takbo ng iyong kaparahan, buhay mo, diba? Maayos ka. Ayun na. Naka-reverse. And then, meron tayong 7 of Cups in reverse. Ayan. Sabi nga rito, may ilusyon, meron pa ring fantasy, pinagpapantasyan ka pa rin niya hanggang ngayon. Pantasya ng bahay. Diba? And then, meron tayong Queen of Swords. Ayan. Kaso, ano ka na, independent. Sabi ko nga kanina, strong, independent woman. Yun talaga yung mga karakteristik ng mga Queen of Swords. Mga female alpha. Ayan. Mga napaka-independent na babae, lalaki. Diba? And then, meron tayo ditong, air. So, meron na tayong fire, water, air. That's water ulit ito. And then, meron tayong the death card in reverse. Ayan. Personal transformation. Pagbabago. Pagbabago sa sarili mo. Diba? Hindi ka, hindi ikaw yung tipo ng tao na magstay lang sa ganyan ng mga pangyayari. Ikaw ay bumabangon at binabago mo ang sarili mo. Yung talaga mga female alpha or male alpha. No? And ito para sa iba naman, meron tayong 4 of Pentacles which is an earth sign. So ito na, kompleto na. No? Yung iba sa inyo pag magpo-focus na magsubi ng kaperahan. Saving money daw po. Tama naman.
And then, meron ding promotion. Oh. Nakikita tayong promotion, ha? Mapopromote sa trabaho, kung ano man ito, no? Ibig sabihin, ginalingan mo. O, na-promote. O, diba? Meron din tayong, wealth security. Isi-secure yung mga kayamanan. O, baka ilalagay sa bangko, mga ganyan, or magsisimula na mag-ipon sa bangko, ganyan, ngayon secured talaga. O, diba? Nga naman. Save for our future po, ha? Pero wag din kalimutan mag-enjoy. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mag-enjoy po, ha? Habang tayo nabubuhay. Hindi yung pagkaluluwa ka na lang sa kakapagala-gala. Hindi po, ha? Nakakatakot yun, ha? Tatakutin mo pa yung mga may iwanan mong mali sa buhay. Ngayon na po gumala. Wag po yung pagkaluluwa na lang. Okay po? Yan, pinapatawa ko lang kayo. Aking mga subscribers, ha? Okay, ayan, ano pa kaya lalabas? Ito na. Okay, and then meron tayo dito, Ace of Swords in reverse na naman. Ayan. Confusion, may pagkalito raw. Oh, mga karanas. And then, meron din daw mag-aano sa inyo. Judge, huhusgahan kayo. Naku, baka madala sa hindi maganda yan, ha? Lalo na kapag kayo'y hinusgahan. O, diba? And then, meron tayong the world. Ayan, which is an earth sign. Accomplishment. O, meron naman makakaroon ng accomplishment dyan. Kung ano man yung ginawa, bahay, ganun, pinag-ipunan, gamit, ayan. Personal na gamit, or kahit savings man lang na nakatabi. O, diba? Ang ganda. And travel daw, celebration. O, travel. Meron talaga mga uuwi. Lalabas ng bansa, kung ano man ito. Baka magkakaroon kayo ng time ngayon para sa family naman. O, di ba? Kasi nung December, ang hirap-hirap umuwi ng Pilipinas. Di ba? Mas okay talaga yung mga ganitong panahon. Uy, and then meron tayong Three of Swords, which is an air sign, o suffering, grief, sorrow, kalungkutan po, ha? O, meron ding betrayal and divorce. O, sino mga pipirma ng mga divorce paper dyan, yung mga nasa abroad, makakahihingi na nila yung kanilang totally na kalayaan. Anong sabi ni Sunshine Dizon? Huwag mo nang pipirma ng divorce papers, ano sila, masaya, di ba? Tama, pahirapan nyo muna, bakit sila kailangan maging masaya? Di po ba? Sabi ni Sunshine Dizon yun, ha? Hindi sila pwede maging masaya. Kanya-kanya munang kalungkutan. Di po ba? Pero kung kayo naman okay na, ayan, nakapag-healed na, talagang wala na rin, bigyan nyo na ang kalayaan ng isa't isa po. Baka dumating na rin yung para sa inyo. Sige kayo. And then, meron tayong the tower, which is a fire sign. Meron na naman tayo ditong revelation. Pagtatapat. Ano yan? May itatapat sa inyo. Medyo maaaring makasakit ng kaunti, ha? Kung ano man yan po. Sana, tanggapin natin ang hinay-hinay. Ayan. Kung may maririnig kayong pagtatapat ng person ninyo, katotohanan, at least sinabi niya sa inyo. Kaysa sa ibang tao niya pa malaman. Diba? Mas masakit yun. Kasi naikwento sa ibang tao, pero sa inyo. Diba? Ito. Nag-aano silang dalawa. Nag-uumalpas. And then, meron tayong Queen of Cups, water sign. Ayan po, ha. Medyo, iba sa inyo makakaranas ngayon ng emotions. Ayun po, ha. Tubig kasi. So, ibig sabihin po kalungkutan, may pagluha. Kung sino man po sa inyo yan, ha. Pwede rin namang luha ng kaligayahan, pero emotion po. So, ibig sabihin po may makakaranas sa lungkot, compassion, ayan, sabi rin naman niya, emotional healing. Meron din namang magiging okay, ha. So, depende po, case-to-case basis. And then, meron tayong Page of Swords, which is an air sign. Ayan. Sabi rito, maging alerto daw. Ayan. And curiosity. Marami sa inyo magiging curious. Ayan. Meron din mensahe. Ito ay pwede rin mensahe na makukuha ninyo, ha. O messages daw po. Pwedeng sa text, tawag, o ano man yun, ha. Pwedeng ito rin ay sa email. Ayan, makabagong panahon na kasi tayo. Email na ngayon. O ano man yung messages na makukuha nyo. Siguro napaka-importante, no? And then, meron tayong 5 of Pentacles, which is an earth sign. Ayan. Sabi niya rito, isolation.
kumbaga ikinulong ang sarili. Ayaw mo ng makihalubilo. Kumbaga sinasarili mo ng lahat ng mga bagay-bagay. Meron ding takot. Sabi ganun. At yung mababa, bumababa yung self-esteem. Naku, kailangan umalap na ng motivation po para patuloy lang tayo sa ating buhay, ha. Huwag tayong patatalo sa kalungkutan man yan. Kaya bumababa ang ating pagtingin sa ating mga sarili, no? Huwag mong ganun, ha. Ito na ang ating yes and no card. Pwede na kayo magtanong, ha. Love life, financial, ayan. Kung ano man na importante sa inyo, ayun na. Nag-flip agad-agad. Hindi tayo pinaghintay, At ito po ang kasagutan. Ay, yes! Okay po. Ay ba sa inyo nakakapag-isip ng mga bagong idea? Meron ding success, ayan, and victory, pagkapanalo. Kung ano man po ito, ha. Na itinanong ninyo, pwedeng may kaso, may kakasuhan kayo, Kaya raw yung mga mananalo or victory ang kasagutan po. And dun sa una nating reading, kasi wala naman na tayong magagawa kung yun ang naging dahilan niya, kung kaya kayo nagkahiwalay, dahil sa insecurities niya sa'yo, dahil ikaw ay isang taong madiskarte, ayan, maalam sa buhay. Yun nga lang, hindi niya binigyan ng pagkakataon na sakali maging maayos ang buhay ninyo, nakasama mo siya. Ayan, so wala ka nang magagawa, hanggang doon lang talaga siguro, Anyway, siguro ikaw din naman ay naka-move on na at wala lang iniisip na pagbabalikan pa. Yun nga lang, ang taong ito magkukrus ang landas ninyo. Kung ikaw man ay nasa Pilipinas, merong isang pangyayari na kayo ay magkikita muli. Ayan, siguro moving forward na, magugulat siya lalo dahil mas lalo kang yumaman, mas lalo kang ngayon, stable, Pero siya, ganun pa rin. Ano kaya sasabihin mo? Mayaman na ako, pero ikaw ganyan ka pa rin. Uy, joke lang po yun, ha. May mag-comment na naman dyan. Lagi mo sinasabi. Hindi, siguro mas ayos ka na. Mas consistent na ikaw, di ba? Hindi ka gaya nung iniwan ka niya. Di ba? Mas napabuti ka. 'Di ba? Kaysa yung kasama mo siya. Kasi ang mga tao pong punong-puno ng negatibo sa katawan, hihilahin ka rin 'yan. Na mapupuno ka ng puro negatibo sa katawan po, ha. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, positivity attracts positivity while negativity attracts negativity. Narinig niyo ba yung ating munting bell? At ito na, ang ating mga bracelet, Kung sino man po ang gustong mag-order, ayan. Ito ang ating combination, ayan. Ito po ang ating tiger eye. Ito ang ating black rose tourmaline. At ito po ang ating aventurine. Ayan ang mga aventurine, ha. Ito po ang ating mga citrine mantra. Ito po ang mantra. At itong sinasabi ko sa inyo, ayan po, yung nasa gitna. Ayan, iyan po ang ating carnelian. Ito ang ating mga original citrine, ayan, mga nagliliwanag. Ang ating rose quartz para sa pag-ibig din. Ang ating amethyst for good luck and good health. Ito rin po ang ating rose quartz din yan. Ito ang ating mga black tourmaline with evil eye. May mantra na, tignan nyo. And luminous na may mantra din. Ayan po. Mantra, ibig sabihin po dun mga dasal. Ayan. May mantra isa-isa. So, inulit ko po, ha, kung sino may gusto ng carnelian at meron kayong mga particular na tao na gusto nyo magbalik sa buhay, hindi naman necessarily na ex ninyo, Pwede rin mga kapatid, ganyan, o magulang ninyo, na medyo nalayo sa inyo. Ayan po, ha, nalayo ang loob. Ayan, mag-order na kayo ng carnelian. 9 na piraso na lang po yan. Ayan po, and thank you so much po for watching, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan niya, sa mga nagbabalik. Maraming salamat po. And kung nagugustuhan niyo ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, and hit the notification bell po, ha, para lagi kayong updated sa mga bagong video ni ating nire-release. Have a great night po sa lahat. And today is Thursday. Ayan, mamaya pa ang aking pasok. Madaling araw. Bye-bye po sa inyong lahat.